Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidwatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome po sa ating panayam sa araw na ito na kung ano yung Islam. So ang Islam po ay ito po ang tunay na pananampalataya o tunay na reliyon sapagkat ang ibig po sabihin ng tunay ay hindi po siya nagbabago. So ang hindi pagbabago ng katuruan dito ay ang pagkilala at pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos lamang. Al-Islam wal istislamu lillah wal inqiyadu lahu bita'a wal kulusi minasyirk. So ang Islam ay ang buong pagsuko at pagtalima at pagsunod sa kalooban ng dakilang tagapaglikha sa Allah nang walang pagtatambal sa Kanya. So ang pagtatambal sa Diyos o ang pagkakaroon ng iba pang Diyos ay ito ay napakalaking kasalanan sapagkat wala po itong kapatawaran. So ang pagkilala sa nag-iisang Diyos, ito ang mga katuruan ng mga naunang mga propeta mula kay Adam, kay Ibrahim alayhisalam, at kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa mga iba pang mga propeta. So ang katuruan ito, mga minamahal ko ng dahil sa Allah, ay ang pagkilala lamang sa tanging nag-iisang Diyos nang walang pagtatambal sa Kanya. So kailan pumasok ang mga pagbabago sa Diyos? Ito ay katulad lamang ng pagbabago sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Isa alayhi salam, ni Jesus Christ. Ang pagitan nila ay 571 years. Walang propetang namagitan sa kanila, kaya walang gabay, kaya marami pong naligaw. Dito na po lumabas ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, mga mangkukula, mga manggagaway, mga mahika, mga black magic, mga bakla, mga tumboy, lahat po lumabas dito. At ito ay napakabigat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ibabalik niya ang orihinal na katuruan o ang tunay na katuruan na pagkilala lamang sa tanging nag-iisang Diyos. So ito po ang unang-unang buod na tinatawag natin na katuruan sa panampalatayang Islam na ang paniniwala dito ay ang pagkilala sa tanging nag-iisang Allah. Na sinabi niya kay Musa alayhi salam, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata lidikri." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan Moses, ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya't paglingkuran nyo ako, mag-alay kayo ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So ibig sabihin yung paulit-ulit palang pagdarasal ay pagpapaalaala sa Diyos sapagkat ang tao ay inadres ng Allah na insan na ibig sabihin siya ay nakakalimot, nagkakamali at nagsisinungaling. So ang gamot sa kanila ay paalaala at ang paulit-ulit na pagsamba sa dakilang tagapaglikha sapagkat ito ang katotohanan na gamot sa taong nakakalimot ang paalala. So kaya malinaw po sa Islam na ang paalaala 5 beses maghapon na sinasabi dito sa aming panawagan sa pagdarasal na ang Allah ang Diyos at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta at sugo ng Allah. So upang ang bagay na ito ay hindi mangyari sa kanya sapagkat si Isa alayhi salam ay naging Diyos makalipas na siya ay angat sa ikalawang langit. So si Jesus Christ sa Islam ay hindi pa po siya namatay. Sapagkat katotohanan, si Jesus Christ, ito yung malaking punto ng problema natin sa katuruan na naging Diyos si Jesus Christ dahil sa labis na pagmamahal. So para hindi mangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinapaalaala sa mga tao ang mga bagay na ito. So yan po mga kapatid ang katuruan na si Jesus Christ ay hindi pwedeng maging Diyos. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, 4 ang katangian ng tunay na Diyos. Kung nandito ang katangian ni Jesus Christ, siya yung tunay na Diyos. So unang-una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul huwallahu ahad." Sabihin mo na ang pangalan ng Diyos ay nag-iisa ang Allah. At ito nabanggit natin kanina, ang pangalang Allah. At dito po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pangalan ay tanging sa kanya lamang, hindi niya pinapayagan na ito gamitin ng iba. Kung gusto mong gamitin ang kanyang pangalan, ay lalagyan mo ng Abdul sa unahan. Abdullah, na ibig sabihin ay alipin ng Allah o lingkod ng Allah. So ito ang mga bagay na kung ihahambing natin si Jesus Christ sa Allah, yung kanyang pangalan maraming gumagamit. Katulad na lamang ng aming kapitbahay, si Jesus at si Maria naging mag-asawa kasi ginamit yung pangalan. Kaya pagka minsan sa inuman, sinasabi ni Maria, "Jesus, lasing ka na naman." So ibig sabihin, ito yung mga bagay na mahirap na yung pangalan ng Diyos ay nakakaladkad sa hindi magandang kalagayan. So ang pangalan ng Diyos ay hindi pwedeng gamitin ng kahit sino. So sa pangalan pa lang ay hindi na pwedeng maging Diyos si Jesus Christ. At sa kanyang paglikha, hindi rin pwedeng siya ay
maging Diyos sapagkat sinabi niya na ako'y bumubuhay ng patay, nagpapagaling ako ng mga may sakit, nagpapakita ako ng mga isinilang na bulag at nagpapalakad ako ng mga isinilang na lumpo. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi ganang akin kundi sa nagsugo sa akin. At sinabi ni Jesus Christ na ito ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin paraiso, ibig sabihin kaligtasan. Ito ang itinuturong kaligtasan ni Jesus Christ. Sabi niya, katotohanan, ikaw, Allah, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay at ako si Kristo ay iyong isinugo. So ito yung kaligtasan na sinasabi ni Jesus Christ. At sinabi ni Jesus Christ ang mga bagay na ito sapagkat katotohanan, ito yung totoo na siya ay sugo at lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat walang sino man na naging malinis na lumabas sa nilalabasan ng bata. Walang malinis na ganyan. Kaya nga na sinasabi ng kanyang kasamahan noong panahon na yung Al-Hawariyon, o aming guro, ano ba ang kaligtasan? Paano ba kami maliligtas? So, yun na ang kaligtasan na sinabi ni Jesus Christ na ang pagkilala sa nag-iisang Diyos at siya ay isinugo. At sabi niya ay, ako ay isang halimbawa sa inyo. So, gawin nyo naman kung anong ginagawa ko sa inyo. So, ibig sabihin, sa panahon niya, hindi siya nagpapasamba. So, kaya ito yung malinaw po na ang pagkilala kay Jesus Christ ay hindi siya pwede maging Diyos. So, sa kanyang pangalan. Ang pangalawang katangian ng Diyos, ang unang katangian ng Diyos ay, sabihin nyo na ang pangalan ng Diyos ay nag-iisa. Kul huwallahu ahad. So, ang pangalan ng Diyos ay nag-iisa, samantalang ang pangalan ni Jesus ay maraming gumagamit. So, hindi siya pwede maging Diyos doon. Pangalawang katangian ng Diyos, Allahu Samad. Ang tunay na Diyos ay walang pangangailangan kaninuman, ngunit ang lahat ay nangangailangan sa Kanya. At pangatlong katangian ng tunay na Diyos ay lam yalid walam yulad. Ang tunay na Diyos ay hindi nanganganak at hindi pinapanganak. Kaya si Maria at si Jesus ay hindi pwede maging Diyos. At ang pinakanghuli ay walang katulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ang tunay na Diyos ay walang katulad. So, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.